Alright mga kapatid, muli meron na naman tayong panonoorin na video, no? At syempre bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Syempre mga kapatid, lagi naman natin ginagawa, may kinalaman pa rin to, no, sa mga nagaganap sa West Philippine Sea. Dahil mas gusto kong panoorin na lang yan mga kapatid, kaysa naman sa mga issue sa mga politika rito sa Pilipinas mga tol, no? Anyway, itong video panonoorin natin ay mula kay Kian Thoughts, mga tol. Ang title nito, Lagot na. Lagot na ang China. Napapalibutan na ng kaaway na bansa dahil sa sobrang swapang. Mga tol, kung totoo man to mga tol, hindi na tayo magtataka eh. Kasi totoo ng swapang eh. Biruin mo mga kapatid yung pinaka-latest na balita ngayon ha. Nakalapit na sila sa karagatan ng Pangasinan sa layong 34 nautical miles o almost nasa 63 kilometers. Mga tol, ganun lang kalapit, no? Ganun nakalapit sila mga tol nasa ating bansa. Ngayon, ang turing nila sa lugar na yon is part pa rin ng kanilang teritoryo. So ano nang natira sa Pilipinas? Masasabi mo bang mapagbigay na totoong kaibigan ng mga ganyan? Anyway, samahan ninyo ako mga kapatid, bigyan natin ng reaction video itong kay Kian Thoughts at huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Alam nyo ba na mayroon ding territorial conflict ang India at China dahil naman sa mga border dispute? Hindi lamang pala sa Pilipinas nang aagaw o nang aangkin ng teritoryo itong mga inchik na ito. Matagal na nilang matagal na nilang kaagawan din tong India mga tol. Halos lahat ng kapitbahay nitong mga bansa ay inaagawan ito ng teritoryo, kagaya na lang ng pag-angkin nila sa buong kapuluan ng bansang Taiwan, agawan sa teritoryo sa ilang bahagi ng bansang Bhutan, India, Japan, Vietnam, South Korea, Malaysia, Indonesia, and so on. Meron nga tayo isang balitang napanood dati, no, sa Net25, kung di ako nagkakamali, no, tama yung pagkakaalala ko. Nasa 17 countries mga tol ang merong silang conflict, no, sa mga teritoryo, may mga dispute sila mga tol. So ilan to sa mga nabanggit dito? South Korea, Japan, Socotra, RAC. Diba sa Japan meron din silang kaagawang teritoryo dyan. Ito Taiwan, yung buong mismong Taiwan ang inaagaw nila. Vietnam, Spratly Islands, ito mga tol, yung lugar na yan. Malaysia, Natuna Islands, Indonesia, Brunei, Philippines, Scarborough Reef, Senkaku Island. Ito yung mga lugar mga tol. So dito sa West Philippine Sea o dito sa South China Sea, maraming mga bansa nakapalibot dyan tulad na lamang ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia mga kapatid, diba? Pilipinas, syempre kasama na doon, Taiwan. Dahil nga sa kaswapangan nila at dahil doon sa kanilang 9-dash line na bigla nilang naisip, teka ba't 9-dash line lang, gawin na nating 10. So ginawa na nilang 10 na halos sumasakop sa kabuuan ng South China Sea. Ang dami nilang mga tol, ang dami nilang nilapastangan at binastos na bansa dito mga tol. Inaalisan nila ng karapatan at para sa kanila, sila lang ang dakilang pinagpala sa lahat at pinagkalooban ng karagatan na may ganyang kalawak. Para sa kanila yung mga bansang nasa paligid niyan, teka wala kayong dagat, amin lang yan. Ganun sila katindi mga tol. Mayroon ding malalakas na mga bansa sa Asia, katulad nga ng India at Japan, ang handang tulungan ng Pilipinas sakaling magdeklara ng giyera ang China laban sa ating bansa. Galit na galit nga ang China at sinabihan pa ang mga bansang Japan at iba pa na huwag nang makialam sa tensyon ng Maynila at ng Beijing. Pero mga tol, don't get me wrong, baka kasi iniisip nyo gustong-gusto natin ng gera. Hindi yan ang pinakaayaw natin mangyari sa lahat mga tol dahil hindi natin gusto yung mga napapanood nating mga kaganapan sa ibang bansa, di ba? Sa Middle East, sa Ukraine, sa Russia mga tol. Kawawa yung mga musmos, di ba? Sila yung pinaka talagang naapektuhan mga kapatid. Imagine mo kung gaano nakahirap ang bansa natin ngayon. Wala pang nangyayaring gera. 'Di ba? Patuloy ang pagtaas ng mga bilihin, ang hirap mga tol.
tapos magkakaroon pa ng gera, ano mangyayari sa atin, di ba? Pero syempre, hindi naman porket ayaw natin ng gera, eh hahayaan na lamang natin etong mga bansa na to na maghari-harian o sakupin yung ating mga nasasakupan. Kasi ganun nga yung gusto nila eh. Alam ng Pilipinas ayaw nyo ng gera, di ba? O, alam ng China na ayaw ng Pilipinas ng gera. At wala rin namang kakayanan ng Pilipinas para pumasok sa gera. So anong gagawin ng China, mga tol? Di ba? Tatakutin na lang tayo niyan. Magpapadala sila ng napakaraming barko para i-intimidate tayo hanggang sa isuko na lang natin yung teritoryo natin. Yun ang gusto nilang mangyari. Diba? Sinisindak tayo sa pamamagitan ng puwersa nila. Samantala, binigyang diin naman ng India ang kanilang matibay na suporta sa Pilipinas, lalo na sa mga nakalipas na agresibo at brutal na aksyon na ginawa ng China na mas lalo pang nagpataas sa tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, patuloy ang ginagawang panghaharas ng China sa mga kasundaluhan ng ating bansa dahil sa pag-angkin nito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nilagyan na rin ng China na mga military presence ang ilang bahagi ng karagatang nasa sakupan ng Pilipinas. Kalat na nga eh. Diba? Ngayon nga patuloy silang nire-radio challenge ng PCG natin. Anong sagot? Kasi ang radio challenge ng PCG natin patuloy na pinapaalala sa kanila. Binabasa nga sa kanila yung pagpapaalala na wala silang legal authorities na maglayag sa karagatan na nasasakop ng ating EEZ. No? Pero anong sinasabi ng China? Hindi daw nila kikilalanin kailanman. No, at invalid daw o illegal etong tawag dito 2016 arbitral ruling, mga tol. Kumbaga para sa kanila mas legal yung kanilang claim kaysa dun sa sinasabi na ng Court of Arbitration, mga tol. Di ba? Ganon sila katindi. Kahit pa illegal ang ginagawang ito ng China, sila pa ang may lakas ng loob na gumawa ng mga brutal na hakbang laban sa mga Pilipino. Sobrang lakas nga ng loob nila, mga tol, no? Ano ba naman kasing ginagawa ng international law, di ba? Kasunod nga ng mga agresibo at brutal na aksyon ng China kontra sa Pilipinas, nakakuha naman tayo ng kakampi sa dalawang malalakas na mga bansa dito sa Asia. Unahin natin ang India. Binigyang din ito ang buong suporta ng India sa Pilipinas, lalo na nga sa lumalala na tensyon ng ating bansa kontra sa China. Alam nyo ba na mayroon ding territorial conflict ang India at China dahil naman sa mga border dispute? Sa bahagi ng India, mayroong territorial dispute ang China sa Aksai Chin. Nagkaroon pa nga ng girian ang mga Indian soldiers kontra sa mga sundalong Inchik sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Grabe, no? Swerte lang talaga itong China at hindi pa sila napagtutulungan. No? Biruin mo, sa dami ng kalaban nila, sa dami ng inaagawan nila ng teritoryo. Naku po, ewan ko na lang talaga kung may hinaharap pa itong bansa to pag nagtulong-tulong itong mga bansang to. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, sa kasalukuyan nga ay mas pinapalakas pa ng China ang kanilang mga nuclear weapons. Nagdagdag na sila ng 90 nuclear warheads. Kaya naman sa... Pero mo, nagdagdag sila. Samantalang yung Typhoon missile, mga tol, angal na angal sila dyan. Samantalang sila, dagdag lang ng dagdag ng nuclear warheads nila. Ayun ay tinatayang nasa 500 nuclear warheads na ang taglay ng bansang ito. Pero mo, napakalalakas ng mga nuclear warheads yan. Diba? Tuloy-tuloy yung paggawa nila, mga tol. Samantalang tayo, naglagay lang ng launcher dito, almang-alma na sila, mga kapatid. Hindi dahil dahil ito'y American made o US made. At alam naman nating hindi papalya at sa kanila China made kasi, mga tol eh. Kaya tapos nabalita pa sila dati, di ba? Yung mga missile daw nila, ang laman imbis na fuel, missile fuel, ang laman tubig. Mayroong usap-usapan na ang karamihan sa mga warheads na ito ay nakatutok na sa India.
dahil ito ang may malaking nuclear arsenal sa mga kapitbahay nito na inaagawan niya ng teritoryo. Ang tanong na nga lamang sa ngayon, kanino ba sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo gagamitin ang mga nuclear weapon na ito? Kung inyong Hindi, kadalasan naman kasi yung nuclear weapon mga tol, parang deterrent lang yan eh, di ba? Kumbaga parang pinaka last resort na siguro ng isang bansa. Kasi halimbawa mga tol kay Putin, di ba? Ang tagal na ng gera nila ng Ukraine. May nuclear din naman si Putin pero tingnan mo hindi niya ginagamit. Kasi mga tol, ano na yun eh, endgame na yun eh pag yun na ginamit mo. Endgame na yun. Hanggat maaari mga kapatid, kahit itong mga bansang tong nagtataglay ng mga nuclear weapons, ayaw din nilang gamitin yan. Kasi pag ginamit nila yan mga tol, gaano sila nakakasigurado na walang babalik sa kanilang ganun. Eh yung kalaban nila, yung mga kaalyado ng kalaban nila, meron din. Diba? Papayag ba sila mga kapatid na sila mismo ibabagsakan? Siyempre hindi. So hindi rin nila gagawing magpakawala. Mangyayari lang yan mga tol kung talagang kumbaga nagkaipitan na, damay-damay na tayo, parang ganun. Matatandaan, noong January 2022, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng India at Pilipinas ukol sa delivery ng mga makabago at advanced missile system ng BrahMos. Ngayong buwan nga na ito, naiulat ng Naval News na nagsasagawa na ng construction ang ating bansa para sa BrahMos anti-ship missile base sa Naval Station Leovigildo Gantioque sa Zambales. Mga tol, yung BrahMos naman, supersonic, mga to, hypersonic missile, hindi naman siya masyadong inangalan ng China. No? Wala tayong masyadong napanood o natatandaan na umalma ng husto ang China rito. Unlike sa pag-iingay nila, no, sa sobrang pag-alma nila sa Typhoon missile ng Amerika. Iba ang dating sa kanila nung Typhoon, mga tol. Ang base na ito ay nakaharap sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea at nakahanda na nga sakaling umabot sa digmaan ang tensyon na ito. Samantala, nandyan din ang Japan na harap-harapang tinutuligsa at kinukondena ang hindi makatarungang mga aksyon ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo. Pina-finalize na ng Japan at ng Pilipinas ang reciprocal access bill nito sa ating bansa. Naretipikahan na nga eh. No? Naratify na. Ang kasunduang ito ay magbibigay ng karapatan sa mga military troops ng dalawang bansa na magsagawa ng mga kakailanganing mga trainings at drills sa teritoryo ng Japan at Pilipinas bilang paghahanda sa mas lumalala pang ang tensyon kontra sa China. Kamakailan lamang ay dumating naman sa Pilipinas ang mga bagong Mobile Air Surveillance Radar System galing sa Japan na malaki ang may tutulong upang maagarang ma-detect ng ating hukbo ang mga paparating na panganib. Naalala ko, merong isang kongresista mga tol na ngayon ay tumatakbo bilang senador. Diba? Umaangal siya mga kapatid dito sa reciprocal agreement natin with Japan. Kasi baka daw nakakalimot na tayo. No? Ang Japan ang isa sa mga bansang nanakop sa atin. Diba? Marami silang pinahirapang mga kababayan natin. At yung iba nga daw hindi pa nakakakuha ng hustisya, mga tol. Alam mo, paano tayo makakausad, paano tayo makaka-move forward kung lagi tayong nakatali, no, sa nakaraan, natapos na. Na yung mga tao ngayon, o yung gobyerno ngayon mismo natin at ng Japan, wala nang kinalaman doon sa mga pangyayari nung nakaraan, di ba? Wala na silang kasalanan doon mga tol. Hanggang ngayon ba sila magbabayad doon, di ba? Kailangan natin magkaisa. Kasi yung dating kaibigan natin na wala naman ding history ng pananakop, sila ngayon yung agresibo mga tol at sila ngayon yung pinakamalakas o may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo na may tendency sakupin lahat ng gusto nilang sakupin. Saan ka mas matatakot dyan mga tol? Sa nakaraan, natapos na? O yung kasalukuyan na ngayon ay tinuturing na banta at meron ng mga international law ayaw pang kilalanin, tahasang nilalabag yung UNCLOS. Diba? Ang problema kasi mga kapatid, may mga pro-China tayo rito sa Pilipinas eh. Dumating na nga ang TPS P14ME, isang mobile type long-range surveillance radar sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at pinasinayaan ito ni Defense Secretary Gibo Chudoro at ng Japanese State Minister na si Uniki Makoto. Malapit na election mga tol ha.
malapit na eleksyon. Siguro bilang suporta sa ating mga otoridad o sa ating mga sundalo sa PCG, mga kapatid, no? Siguro pinaka magiging suporta nyo sa kanila is maghalal kayo ng mga kandidato na alam nyong susuporta sa PCG, susuporta sa AFP, susuporta sa kilos ng ating pamahalaan para ipagtanggol, depensahan, at ipaglaban yung ating mga nasasakupan. Hindi yung tipong kung sino pa yung mga bansang tumutulong sa atin, yun na gusto nilang palayasin. Diba? Yun yung gusto nilang itaboy. Katulad halimbawa nung ibang mga mambabatas dyan. Pagpasok ng Amerika dito sa West Philippine Sea, galit na galit. Samantalang yung China na halos isang buwan ng pabalik-balik dito sa may Zambales, tapos lumapit pa dito sa may Pangasinan, La Union, mga tol, nandoon na, 'di ba? Wala man lang sinasabi na kahit ano. Tapos yung isa pa kapag tinatanong tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea, no comment. No comment, mga tol, ha. Ang surveillance radar system na ito ay ginawa ng Mitsubishi Electric Corporation at may kakayahan itong makapag-detect ng air and surface target gaya ng mga aircraft, drones, maritime vessels at iba pang threat ayon sa Philippine Air Force. Dahil nga mobile system ito, maaari itong ipwesto ng ating pwersa sa kahit saang area malapit sa West Philippine Sea. Bukod dito, mayroon pang 2 radar system ang paparating sa ating bansa para mas palakasin pa ang ating defense and security sa hinaharap. Samantala, sa report naman ng WAYON, mga kabayan, sa kauna-unahang beses mula noong World War II, muling magpapadala ng military forces ang Japan sa Pilipinas para bumuo ng isang matibay na depensang pangmilitar sa kasagsagan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Sa nakalipas na mga araw ay dumating sa Pilipinas ang Japanese Foreign Minister na si Takeshi Iwaya para i-finalize ang mga detalye ng Mutual Defense Agreement ng ating mga bansa. Ang pagbisitang ito ng kinatawan ng Tokyo sa ating bansa ay para pagtibayin ang commitment ng Japan sa mas matibay na strategic partnership ng ating mga bansa. Dito nga ay tatalakayin nila ang mga political, defense security, economic and development growth, cooperation at iba pang mga mutual concerns. Ayon sa report, ang meeting na ito ay nakasentro sa Reciprocal Access Agreement na pinirmahan ng ating mga bansa noong nakaraang taon. Sa kasunduang ito nga ay pinapayagan ang mga kasundaluhan ng parehong bansa na mag-operate sa teritoryo ng Japan at Pilipinas para sa mga joint military exercises sa hinaharap. Ayon sa mga analyst, timing na timing ang kooperasyon na ito ng Pilipinas at Japan at naka-align pa nga ito sa estratehiya ng Tokyo at Washington para mapigilan ang ginagawang pagpapalawak ng China ng kanilang impluwensya sa Indo-Pacific region. Alam niyo mga tol, ito para lang malaman natin mga kapatid kung sino yung mga dapat talaga nating bigyan ng posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman kayo tuturuan kung sinong iboboto nyo. Wala tayong babanggiting pangalan. Kayo na bahala tumingin. Diba? Kayo na bahala ang, alam mo yun, magmatsyag. Kapag ang panay bukan ng bibig is puro pamumuliti ka lang, puro tanggalin si ganito, ikasuhan si ganyan, kasuhan si ganon. Tapos wala naman mga kapatid masabi kapag ang problema natin naman is mga katulad nito. Diba? Alam niyo na hindi na sila dapat pang nandiyan kasi ang gusto lang naman talaga nila mga tol yung ikabubuti ng karera nila bilang politiko di ba? Yung mga politiko dapat na yan mga kapatid. Ang iniisip nila is yung kapakanan ng ating bansa, hindi yung kapakanan nila sa posisyon nila o kaya sa karera nila bilang politika. Dapat mga kapatid ang sinusuportahan ninyo mga tol. Titingnan yung mga kumakandidato na may pakialam talaga sa ating bansa, sa ating lipunan, yung mga handang magbigay ng suporta sa mga mga panawagan, mga panukalang batas na may kinalaman halimbawa sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, di ba? Mapababa yung mga presyo ng mga bilihin. Yun yung madalas na makikita mong bukang bibig nila mga tol, yung mga paggawa ng batas na makakatulong sa bawat isa sa atin. Hindi yung kada mai-interview mo laging merong grudge sa kapwa niya mga politiko, mga tol. Yun ang mahirap dun
Tapos yung mga bansa na sumusuporta sa atin, inaano nila, no, tinutuligsa nila, mga tol. Pero yung mga bansang gustong kumuha ng mga teritoryo natin, no say sila doon, no. Wala silang masabi, no comment sila doon. Tapos bibigyan mo pa rin ng posisyon sa gobyerno. Ano mangyayari sa atin yan? Kaya nga wala tayong pag-usad, mga tol eh. Kasi ang laging nakikita natin mga nakaupo diyan, 'di ba? Mga nakaupo diyan, mga dating simple lang naman. Makikita mo mga naka-Richard Mille na relo na nagkakahalaga ng 10 milyon. Biruin mo magkano sweldo ng mga 'yan. 'Di ba? Presidente nga magkano sweldo sa isang buwan eh. 'Di ba? Mas malaki pa nga kinikita ng mga online seller eh. Pero tingnan mo yung mga nandiyan diyan, mga kapatid, naka-Richard Mille, ang gaganda na ng mga sasakyan, makikita mo talaga dun kung ano yung transition ng buhay nila eh. Pero sa bansa natin, nakita mo ba yung transition? Wala eh. Wala. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa mga videong napanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.